Lahat ng bagay sa ating buhay ay may kanya-kanyang panahon. Lahat ng bagay na nangyayari ay may kanya-kanyang oras. Kahit anong pilit natin sa isang bagay, kung hindi pa talaga oras, ay wala ring mangyayari. Masasaktan at masasaktan ka lang sa huli. Pero kapag naman oras na mangyari ang isang bagay, ay wala ka talagang magagawa. Kahit pilit mo pa itong iwasan, hahabulin at hahabulin ka talaga ng tadhana. Dear Mama Mia, hello po sa inyo. By the way, itago niyo na lamang ako sa pangalang Yani. I am 25 years old. Mama Mia, gusto ko lang pong i-share sa inyo itong love story ko, kung saan napatunayan ko na kung para sa iyo ang isang bagay, mangyayari at mangyayari talaga ito kahit gaano pa katagal na panahon ang lilipas. Bago ko simulan ang kwento ko, Mama Mia, ay nais ko munang magpasalamat sa inyo dahil isa po kayo sa mga nagbibigay inspirasyon sa akin. Isa po kayo sa lagi kong libangan sa araw-araw sa tuwing nabobore na ako o sa tuwing break time ko sa trabaho. Kaya naman, Mama Mia, naisip ko na medyo inspiring din naman ang kwento ng buhay ko at medyo nakakatawa pa. Kaya naman, nais ko munang ibahagi sa inyo ang lahat. Sisimulan ko mula noong first year college ako. High school pa lamang talaga ay manang na talagang itsura ko. I wore thick eyeglasses, mahahabang skirts na lousy na pants, at lagi na lang pong naka-ponytail ang buhok ko. Boring at manang talaga, Mama Mia. Pero wala naman akong pakialam sa itsura ko noon. Wala rin akong pakialam kung binubuli ako ng iba dahil sa kakaiba kong itsura. Sa totoo lang, Mama Mia, ay wala namang nakaka-dare na mambuli sa akin noon kasi lagi talaga akong sumasagot. Hindi naman sa palaaway ako, pero lagi ko talagang dinedependahan ang sarili ko. Alam ko kasi, Mama Mia, na wala namang ibang gagawa noon sa akin. Walang ibang magmamahal at magtatanggol sa akin kundi ang sarili ko lamang. Kaya naman, kapag may nang bubuli sa akin o kapag may kumukutya sa itsura ko at sa aking pananamit, ay lagi ko talagang nabibigyan ng mga salita. Masakit kasi akong magsalita, Mama Mia, at diretso pa. Yun ang sabi ng iba kong mga kaibigan. Actually, let's go back to our story. One time po, maagang-maaga ako noon. Dumaan ako sa hallway ng school at wala pang masyadong mga estudyante that time kasi nga 7:00 pa lamang ng umaga. Mama Mia, malayo pa lamang ay nakita ko ng may isang lalaking nakatitig sa akin. Titig na titig siya sa akin, Mama Mia. At alam na alam kong nakatitig siya kasi na sa kapal naman talaga ng eyeglasses ko, kaya kitang-kita ko siya kahit sa malayo. Mama Mia, he was very handsome. Para siyang si James Reid sa malapitan. Siguro nga ay Phil-am din siya, Mama Mia. Pero wala naman akong paki sa kanya noon dahil marami rin naman ang mga gwapo sa school. Alam ko rin, Mama Mia, na yung mga itsurang kagaya ng sa kanya ay mga bully lang at wala naman talagang interes na magkipagkaibigan sa mga katulad kong manang. Mga nerd looking. Noong papalapit na ako ay nakita kong may isang babaeng lumapit sa kanya at umangkla ang mga braso nito sa braso niya. Grabe pong makapulupot yung babaeng yon na akala mo isang ahas na nakakawit sa puno ng kahoy. Para siyang kiti-kiti, Mama Mia, kung pagmasdan. Pero nung malapit na ako sa kanila, ay tinanggal ng lalaki yung kamay ng babae sa kanyang braso at saka sinalubong niya ako. He smiled with sweetness, Mama Mia, and then sabi niya, "Hi babe." Pagkatapos ay bigla niya akong ikinis sa aking mukha. Hindi talaga ako makagalaw that time. Parang gusto kong lumabas, Mama Mia. Parang gusto kong magwala at gusto kong tumakbo.
Parang yung puso ko ay gusto nang lumabas sa loob ng katawan ko. Late ko na ngang na-realize that he was holding my left hand firmly pala. Pagkatapos ay binaling niya ang tingin niya doon sa babaeng parang ahas na nakapulupot sa kanya dati. What? Siya yung pinili mo, Ram? Ano bang nakita mo sa babaeng yan, ha? Pagkatapos itanong yon ng babae, Mama Mia, ay hined to foot niya ako. Paulit-ulit. Kaya naman nainsulto na rin ako sa kanyang ginagawa. Kaya sinabihan ko siya. Hoy babae, wala akong pakialam sa'yo. Pwede ba ayus-ayusin mo yung pagmumukha mo? Ang kapal-kapal nga ng makeup mo pero hindi ka pa rin maganda. And please, huwag kang haharang-harang sa dadaanan ko. Pwera na lang kung may-ari ka na nitong school. At ikaw naman lalaki na mukhang anak ni Judas. Huwag niyo nga akong isali dyan sa gulo niyo. Nananahimik ako. Nagre-review ako dahil exam week ngayon. Diyan na nga kayo. Yun lang ang nasabi ko, Mama Mia. Dahil sa totoo lang ay sobrang kaba po ang naramdaman ko noon. Nanginginig kasi ang mga tuhod ko dahil sa pagkahalik ng lalaking yon sa aking mga pisngi. Sa totoo lang ay medyo hindi talaga ako nakakonsentrate noon sa aking mga exams, Mama Mia. Buti na lang talaga at hindi naman ako bumagsak. Pero hindi ko nakuha ang mga grades na gusto ko. Hindi ako nakakuha ng straight A's. Kasalanan talaga yun nung lalaking humalik sa akin kanina. Hindi ko talaga makakalimutan ang ginawa niya, Mama Mia. Kahit pa sabihin sa pisngi lang naman yun, pero yun pa rin ang first kiss ko. Siya kasi ang unang lalaking nakahawak sa kamay ko at nakahalik sa akin. Nagdarasal ako noon, Mama Mia, na sana nga ay wag ko nang makita ulit ang lalaking yun. Pero 1 linggo lang ang nakakaraan nung nakita ko siya ulit. Nalaman ko na marine student pala siya base sa kanyang uniform. Nung araw na yon ay nagbe-break time po ako sa kantin ng school. Kumakain akong mag-isa ng aking snacks. Mama Mia, mas sanay at mas payapa ako kapag mag-isa lang ako. Ayoko na may maraming kasama. Siguro nga ako yung matatawag yung introvert. Ayoko talaga kapag maraming maiingay sa paligid. Na-enjoy ko kapag solo ko lang ang isang lugar. Kapag ako lang ang gumagawa ng mga bagay na gusto kong gawin. Pero nung araw na yun ay bigla na lang siyang lumapit sa akin. Aalis na sana ako dahil galit na galit pa rin ako sa kanya nung bigla niyang sinabi sa akin ang mga salitang I'm so sorry. Tiningnan ko siya, Mama Mia, at nakita ko naman sa pagmumukha niya na sincere siya sa paghingi niya ng tawad sa akin. Kaya naman pinakinggan ko ang paliwanag niya. Ipanaliwanag niya sa akin ang totoong nangyari. Sabi niya yung babae raw na parang ahas na nakapulupot sa kanyang mga braso nung araw na yon ay ex-girlfriend pala niya. Matagal na raw niya itong hinihiwalayan pero ayaw nung babae. Mukhang obsessed na obsessed pa raw ito sa kanya. Ayaw daw niya dito dahil masama raw ang ugali ng kanyang ex. Palagi raw siya nitong sinusundan kahit saan siya magpunta. Hindi raw matanggap-tanggap ng babae na siya ang nakikipaghiwalay. Yung girlfriend pala niya, Mama Mia, ex-girlfriend, ay isang tourism student. Ang sabi niya, niligawan raw niya ito dahil na rin sa tukso ng kaniyang mga kaibigan kasi raw, bagay na bagay raw silang dalawa. Ngayon na sinabi niya yon ay naisip ko ang itsura ng babae. Hindi naman totoong hindi ito maganda tulad nung sinabi ko nung ininsulto niya ako dahil tinitignan niya ako ng paulit-ulit mula ulo hanggang paa. Sa totoo lang, sobrang ganda nga niya, Mama Mia. Matangkad siya, balingkinita ng pangangatawan at sexy kung manamit. Para siyang isang supermodel. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko akalain na nasabi ko yun sa kanya na kahit ang kapal-kapalan ng makeup niya ay hindi pa rin siya maganda. Hindi naman yun totoo. Maganda naman talaga siya.
Pero ang sabi ni Ram, Mama Mia, ay ayaw daw niya talaga doon sa babae. Kaso lang dahil sa pangungulit ng mga kaibigan niya kasi nga bagay raw sila, lalo na may paparating na intramurals, Mr. and Miss Intramurals sa aming school noon. Ang gusto raw kasi ay sumali silang dalawa. Kaya naman, ipinagdikit sila ng kani-kanilang mga kaibigan. Ayon, pumayag siya na ligawan yung babae. Naging sila naman agad matapos lang ang 2 araw ng panliligaw. Pero ang naging problema, Mama Mia, ay masyado raw obsessed sa kanya yung babae. Kahit saan siya magpunta ay sunod ng sunod ito at naiirita siya dahil sa totoo lang ay ayaw naman talaga niya itong kasama. Masyado raw itong maarte at ang dami-daming reklamo sa buhay. Kaya naman, nagdesisyon siya, Mama Mia, na hiwalayan na lang ito. Pero yung desisyon niya na yun ay hindi matanggap ng babae. Paulit-ulit siya nitong tinatawagan, pinupuntahan at kinukulit. Kaya naman, Mama Mia, nung araw na yun, nung nagkita kami sa hallway ng school ay wala na raw siyang ibang naisip na paraan, kundi ang gamitin ako. Sa tingin niya, Mama Mia, ay mas mai-insecure daw ang kaniyang ex kapag ako raw ang kaniyang gagawing parang girlfriend. Sa totoo lang ay hindi ko talaga maintindihan noon ang kaniyang mga sinasabi dahil nakafocus lang ako sa kung gaano kasincere ang mga mata niya habang nagsasalita sa akin at sa kung gaano siya kagwapo lalo na sa malapitan. Kaya naman, tinanggap ko ang paghingi niya ng tawad sa akin. And slowly but surely ay naging close kaming dalawa ni Ram. Para na nga kaming mag-best friends, Mama Mia. Pag meron siyang mga hindi maintindihan sa mga lessons niya, ay sa akin niya itinatanong kapag uwian na. Paminsan-minsan, Mama Mia, ay tinutulungan ko rin siya sa paggawa ng kaniyang mga assignments and schoolworks. Second year college nga pala siya noon, Mama Mia, while ako naman ay first year college pa, taking up education. Mama Mia, sa araw-araw naming pagsasama ni Ram at sa araw-araw naming biruan, secretly po, ay unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko na napigilan na ma-in love kay Ram. He was very sweet, caring, and handsome. Nasa kanya na lahat ng mga katangian na pwedeng hanapin ng isang babae sa isang lalaki. After sa class niya, Mama Mia, ay palagi niya akong hinihintay. Kahit ang totoo ay may mga barkada siyang gustong-gustong makasama siya sa paggagala o pag-iinom. Pero hindi niya yon sinasamahan dahil mas gusto niya na hintayin ako. Lagi niya kasi akong inihahatid pa uwi, Mama Mia. May motor kasi siya noon. Sa totoo lang, araw-araw at gabi-gabi bago ako matulog, ay ipinagdarasal ko, Mama Mia, na sana nga dumating ang panahon na mapansin ako ni Ram, hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang babae na potensyal niyang maging girlfriend. Sa totoo lang, Mama Mia, ay lagi kong hinihiling na sana nga ginagawa niya ang mga ginagawa niya sa akin, hindi dahil sa kaibigan lang niya ako, kundi dahil may feelings din siya para sa akin. Asyumera ba ako masyado, Mama Mia? Sa totoo lang, ilang beses ko rin kinumbinsi ang sarili ko na baka nga best friend lang ang turing ni Ram sa akin. O di kaya naman baka younger sister. Unlike sa mga naging ex-girlfriends niya, Mama Mia, ay hindi po talaga katanggap-tanggap ang itsura ko. Hindi ako fashionable at hindi rin ako maganda. Mama Mia, hindi po ako nagpapahumble, pero yun po ang totoo. Hindi ako kagandahan, hindi matangos ang ilong ko, hindi rin ako payat na payat. Kumbaga, nasa average lang po ang itsura ko. At wala rin akong confidence sa sarili ko, Mama Mia. Napakababa rin ang self-esteem ko noon. Mama Mia, second year college na ako nung nagplano ang parents ko na lumipat kami ng Antipolo City.
Kasi yung lola ko Mama Mia ay gustong gusto niya kaming makasama dahil siya na lamang daw ang nag-iisang nakatira sa bahay niya. Ang gusto ng mga parents ko ay tapusin ko na muna ang second semester bago kami umalis sa lugar namin. Ang gusto kasi nila Mama Mia ay walang magiging problema sa paglipat ko ng school. Sa totoo lang, nalungkot ako nung sinabi yon sa mga parents ko sa akin. Nalungkot ako Mama Mia, hindi dahil malilipat ako ng school. Nalungkot ako dahil hindi ko na makikita ang lalaking minamahal ko. Ang lalaking lihim kong iniibig. Hindi ko pa sinabi kay Ram ang totoo Mama Mia. 4 days kasi na hindi niya ako hinantay pagkatapos ng klase ko. 4 days Mama Mia na hindi niya ako inihatid sa bahay namin. Hanggang sa nalaman ko na lang na may dinediskartihan pala siyang babae. Masakit Mama Mia. Masakit na masakit ang pakiramdam ko noon. Lagi kong hinihiling na sana ako na lang ang inibig niya. Sana ako na lang ang babaeng dinediskartihan niya. Sana ma-realize niya na ako ang babae para sa kanya. Sa totoo lang Mama Mia, nung mga panahon na yon ay theme song talaga ng buhay ko ang kanta ni Taylor Swift na You Belong With Me. Pero kahit anong pagsisisigaw ko pa na kantahin ang kantang yon ay hindi naman yun napapansin ni Ram. Mama Mia, hinihiling ko pa rin na sana makita ako ni Ram bilang isang babae. Kahit na ang totoo ay laging lola ang tawag niya sa akin kasi nga sa the way kong manamit at kumilos. Okay lang naman na lola ang tawag niya sa akin. Para sa akin nga noon Mama Mia ay form of endearment niya yun sa akin. Hanggang sa nung 5 araw na Mama Mia ay bigla na lang nagpakita si Ram sa akin pagkatapos ng klase ko. Oy Lola, sorry hindi kita nahatid last week. Busy kasi talaga ako. Alam mo na, sabi niya habang nakatawa. Ako naman Mama Mia ay nagpanggap na okay lang sa akin ang lahat. Okay lang yun. Tuloy mo lang yan. Hindi naman tayo mag-boyfriend at girlfriend so wala kang kailangan i-explain sa akin. Sabi ko. Hindi ko alam kung ramdam na ramdam ba talaga sa boses ko na nagsiselos ako Mama Mia. Dahil bigla na lang na inasar ako ni Ram na mukhang nagsiselos nga talaga ako. Pero pinanindigan ko na hindi ako nagsiselos. Pinanindigan ko Mama Mia na wala akong dapat ikaselos dahil hindi ko siya type. Di ba Ram, hindi mo rin naman ako type? So the feeling is mutual. Sabi ko habang pilit na tumatawa para makita niyang masaya ako para sa kanya. Tama ka Lola, the feeling is mutual. Sige na, baba ka na at matulog ka na. May date pa kasi ako ngayon eh. Oh, and by the way, sorry kung hindi na kita parating mahahatid. Lagi ko na kasing ihatid at susunduin si Elisa after ng kaniyang class. Mama Mia, sinabi ko na lang na okay lang. Dali-dali akong tumalikod sa kanya dahil nararamdaman ko na anumang sandali ay papatak na ang luha sa aking mga mata. First time kong napamura sa sobrang sakit Mama Mia. Dahil sa ginawang yun ni Ram Mama Mia ay gabi-gabi talaga akong umiiyak. Hindi ko talaga kinakaya lalo na kapag nakikita ko si Ram sa school na may kasamang ibang babae. Kapag nakikita ko siya Mama Mia ay umiiwas talaga ako ng daan. Umiiwas ako para hindi niya ako makita. Pero kahit hindi niya ako nakikita Mama Mia, ako naman ay kitang-kita kung gaano siya kaligaya kasama ang kanyang bagong girlfriend. Gustong-gusto kong umiyak sa harapan niya. Gustong-gusto kong umiyak sa loob ng school pero pinipigilan ko lang. Ayoko kasi napagmulan pa ako ng issue. Ang gusto ko lang kasi Mama Mia ay walang nakakakita sa akin para mas peaceful ang buhay ko. Pero nung panahon na yun, ay hindi ko alam pero para bang tinutusok-tusok ng maraming karayom ang puso ko.
Mama Mia, halos 1 buwan din ang pagtitiis ko na yon. 1 buwan ko rin silang halos araw-araw na nakikita. Nagde-date sa loob ng kantin, nagde-date sa labas, sa may kahoy na malaki, naghaharutan, nagsusubuan ng pagkain, at kung minsan halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Masakit, Mama Mia. Pero lahat pala talaga ay may hangganan. Pati na ang relasyon ni Ram dun sa babaeng ka-PDA niya lagi. Isang araw, Mama Mia, nalaman ko na naghiwalay na pala si Ram at yung babae niya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Tinext na lang niya ako at ang sabi niya ay malungkot na malungkot raw siya. Kailangan raw niya ng kausap. At Mama Mia, miss na raw niya talaga ako. Gusto niya ay pumunta ako sa bahay nila since wala naman doon ang parents niya. Umuwi ang mga ito sa Cebu dahil may namatay raw na kanilang relatives. Hindi na lang daw sumama si Ram sa kanila kasi nga may klase pa itong inaatenan. Mama Mia, ayoko naman talagang pumunta sa bahay nila. Dahil sa totoo lang, alam kong masasaktan rin ako kapag nakikita kong nasasaktan si Ram. Pero wala akong choice nung mga panahon na yon. Kailangan ko na rin kasing magpaalam sa kanya, Mama Mia. Dahil bukas na bukas din ay aalis na kami papuntang Maynila. Kaya naman pumunta talaga ako sa bahay nila kahit medyo late na noon. It was 5 p.m. nung makarating na ako sa bahay nila. At nung makita ko siya, Mama Mia, ay kitang-kita po na pulang-pula ang kanyang mukha dahil nga sa nakainom siya. Nung makita niya ako, ay hindi ko alam kung anong nangyari, Mama Mia. Bigla na lang niya akong sinalubong ng mahigpit na yakap. Pagkatapos nung magbitaw kami sa pagkakayakap namin yon, ay bigla-bigla na lang niya akong hinalikan ng napakalalim na halik. Mama Mia, grabe ang halik na yon. Halos makapugtong hininga. Napaka-passionate. Torrid kung torrid. Ang buong akala ko nga ay nananaginip lang ako nung mga panahon na yon. Mama Mia, hinihiling ko na sana yung mga halik na yon ay para sa akin. Na sana yung mga yakap na yon ay ako ang iniisip niya habang ginagawa niya ang mga yon sa akin. I wish I was the person he thought he was kissing. And then he whispered, I love you sa tenga ko. At doon na nga, Mama Mia, nawala na ang lahat sa akin. All the inhibitions ay parang naglaho na parang bula. Pagkatapos niya akong sabihan ng I love you ay niyakap ko siya at paulit-ulit kong sinasabi sa tenga niya ang 3 magical words na yon. Paulit-ulit ko siyang sinasabihan na I love you. Mama Mia, yung mga salitang ang tagal-tagal kong kinimkim sa puso ko ay inilabas ko nung mga panahon na yon. Maybe it's the right time. I told myself na this is my first and last time nga buhat na gagawin ito. Anyway, pagkatapos na naming gawin yon ay hindi ko na naman siya makikita pang muli. Ang gusto ko lang noon ay i-enjoy ang moment na yon na kasama siya, na nararamdaman ko siya. Nahawak-hawak ko ang kamay niya, na magkadikit ang katawan namin sa isa't isa. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko talaga pinigilan ang sarili ko noon. Ibinigay ko ng buong buo ang pagkababae ko. Mula sa salas nila, Mama Mia, ay binuhat ako ni Ram papunta sa kwarto niya. Doon ay unti-unti niyang tinatanggal ang mga damit na suot ko. Pero ang iniwan niya, Mama Mia, ay ang thick eyeglasses ko. Lahat tinanggal niya maliban yon. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang ipahiwatig sa akin nung mga panahon na yon. Siguro, Mama Mia, ay gusto niya na makita ko siya habang ginagawa niya sa akin ang bagay na yon. Hinalikan niya ako mula sa noo hanggang sa aking mga paa. Walang parte ng katawan ko na hindi niya nalawayan nung mga panahon na yon. Para akong mababaliw sa init na aking nararamdaman.
Ako na mismo, Mama Mia, ang humingi sa kanya na sana ay angkinin niya ako. Hindi naman nagdalawang isip noon si Ram. Pagkatapos kong sabihin na angkinin niya ako, ay siya na mismo ang naghubad ng kanyang mga saplot sa katawan. Pumatong siya sa akin at doon nga ay naging isa kaming dalawa. Masayang masaya ako nung mga panahon na yon. Tumutulo ang luha ko habang may nangyayari sa amin. Pero hindi yun mga luha ng pagsisisi, Mama Mia. Dahil wala naman talaga akong pinagsisisihan sa mga nangyari, bagkus ay ginusto ko pa talaga ang lahat ng yon. At habang natutulog siya, Mama Mia, ay unti-unti akong umalis. After nung may nangyari sa aming dalawa, ay binago ko na ang cellphone number ko. Nag-deactivate rin ako ng Facebook at blinak ko rin siya sa iba ko pang social media accounts. Kinabukasan nga ay umalis na kami kasama ng aking mga magulang. Itinuloy ko ang aking pag-aaral sa Antipolo, Mama Mia. Wala na rin akong naging balita pa tungkol kay Ram. Hanggang sa natapos ko po ang aking pag-aaral at nakakuha na ako ng trabaho. Nagturo po ako sa isang private school na malapit sa amin for 2 years. Pagkatapos noon ay narealize ko na mukhang ang liit-liit lang naman ang sahod ko doon. Kaya naman nag-resign ako doon, Mama Mia, at nag-apply ako bilang teacher ng mga Japanese students. May mga Japanese kasi, Mama Mia, na belong sa mga exchange school program sa kung saan-saan at kailangan nilang matuto ng English. Mama Mia, mula doon sa private school na dati kong pinagturuan ay may isa pong espesyal na estudyante para sa akin. Si Rain. Rain was 12 years old that time. At kahit na resigned na ako sa former school na pinagtatrabahuan ko, Mama Mia, ay palagi pa rin akong kinokontak ng mga estudyante ko. At isa na nga si Rain sa consistent na nagte-text at tumatawag sa akin araw-araw. Ang gusto niya, Mama Mia, ay ako ang gagawin niyang tutor niya. Yun kasi din ang gusto ng kanyang ina. Close rin kasi kami ng mama niya, Mama Mia. Palagi kaming magkasama at magkakwentuhan at halos magkairaran lang din kaming dalawa. Isa pa, pareho po kami na taga Mindanao, kaya siguro kampante kami sa isa't isa. Mama Mia, pumayag ako na magturo kay Rain ng 2 oras sa isang araw. At nung pumasok na nga ako sa loob ng bahay nila, ay isang pamilyar na mukha ang aking nakita. Hindi ko akalain na sa loob ng maraming taon ay magkikita pa kami ulit. It was Ram, Mama Mia. Nalaman ko na pamangkin pala ni Ram si Rain. Pareho kaming dalawa na shock nung makita ang isa't isa. Sinalubong ako ni Rain, Mama Mia. Binigyan niya ako ng chocolates na ang sabi niya ay bigay raw sa kanya ng kanyang tito Ram. Nagpasalamat ako dahil sobrang sweet niyang bata. Bigla na lang akong nilapitan ni Ram at ang sabi niya, "Long time no see, Yani. You look good." "Yeah, thanks. You too," sabi ko sa kanya, Mama Mia. Oo nga pala, Mama Mia, mula nung malipit ako sa Maynila, mula noong nag-aral ako sa Antipolo, ay binago ko na po ang pananamit ko. Hindi na po ako ang dating Yani. Namanang kong manamit. Siguro, Mama Mia, ay nakasabay na rin ako sa wakas sa mga kaidaran ko. Pero sa totoo lang, kakaibang kaba ang naramdaman ko nung mapansin yun ni Ram. Halos napapamura ako sa isipan ko, Mama Mia, dahil kitang-kita ko po na titig siya sa akin, na para ba niya akong hinuhubaran. Kung pwede lang talaga na mahulog ang panty ko nung mga panahon na yon, ay nahulog na talaga yon. Nalaman ko na yung father pala ni Rain at si Ram ay mag-second degree cousins. At si Ram, Mama Mia, ay isa na po siyang seaman nung mga panahon na ito. I tried to focus my attention as much as possible
while nag-tutor ako kay Rain. Wala kasi ang mama ni Rain nung mga panahon na yon, kaya kaming tatlo lang ang naiwan sa bahay. After naming matapos na mag-tutor ni Rain, Mama Mia, ay sinabihan ko si Ram na aalis na ako dahil may klase pa ako. Pero pinilit niya akong makipag-usap muna sa kanya. Pero hindi talaga ako pumapayag, Mama Mia. Ayoko kasing kausapin siya. Para ano pa? Ano ba pwede kong sabihin sa kanya at ano ba ang pwede niyang sabihin sa akin? Matagal na panahon na wala kaming kontak sa isa't isa, kaya naman wala rin sigurong dahilan para mag-usap pa kami. Mama Mia, hanggang sa lumipas ang ilang mga araw. One day ay nakatanggap ako ng text mula sa isang unknown number. Pero nagpakilalang may-ari ng unknown number na yon. It was Ram. He texted and he called me, Mama Mia. Tinanong niya ako kung pwede raw ba niya akong sunduin. I replied him back at ang sabi ko ay hindi dahil busy ako. Tinanong niya sa akin, Mama Mia, kung bakit hindi na raw ako nagpupunta sa bahay ng kaniyang pinsan para mag-tutor kay Rain. I answered na busy talaga ako. Kaya naman kung pwede ay humanap na lang sila ng ibang teacher na pwedeng mag-tutor sa bata. Pero kahit na sinabi ko na yun ay kulit pa rin ang kulit sa akin si Ram, Mama Mia. Panay pa rin ang tawag niya sa cellphone ko. Kaya naman ino-off ko na ang cellphone ko halos araw-araw kasi nga ayoko siyang kausapin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, matapos ng klase ko ay inihatid ako sa bahay ng isa kong manliligaw. Itago na lang natin siya sa pangalang Phil. Si Phil po ay suitor ko for 5 months na. He was half Japanese and half Filipino. At nung inimbita ko si Phil sa bahay namin na pumasok, ay nag-agree siya, Mama Mia. Kaya naman gulat na gulat talaga ako nung makita ko na nasa loob pala si Ram at kausap ang parents ko. Sabi ng mama ko ay 5 hours na raw nag-iintay sa akin si Ram doon. Kanina pa raw siya na naghihintay sa akin. Kaya naman bilang courtesy ay pinakilala ko si Phil at si Ram sa isa't isa. Hindi rin nagtagal si Phil sa bahay namin, Mama Mia, dahil kailangan na raw niyang umuwi sa mama niya. Nung makaalis na si Phil ay tinanong ako ni Ram kung boyfriend ko raw ba ito. Sabi ko malapit na. Pero hindi ko pa siya sinasagot. Hindi naman yon pinansin ni Ram at ang sabi niya, Mama Mia, ay nandun daw siya sa bahay namin para imbitahan ako sa birthday ni Rain bukas. Miss na raw ako ni Rain, Mama Mia. Please lang daw, maging professional naman daw ako. At kung iniiwasan ko siya, dapat ay siya lang daw at hindi ko dapat sinasali ang bata. Birthday raw ni Rain kaya expected niya ako na pupunta doon dahil 5 p.m. pa mag-start yung party. Dahil sa sinabi niya, Mama Mia, ay nakonsensya naman ako. Kasi nga, sino pang magtuturo kay Rain? Kaya pumayag ako na pumunta sa birthday ng bata. Pero bago pa makaalis si Ram sa bahay namin, Mama Mia, ay tumalikod siya ulit. At ang sabi niya, hindi raw bagay sa akin ang suot ko. Para raw akong isang bayarang babae. Dapat daw wag akong magtiwala sa lalaking yon. Wag daw akong magtiwala kay Phil. And starting bukas, siya na raw ang maghahatid sundo sa akin galing sa trabaho. Sinabihan na raw niya ang mama at papa ko at pumayag na raw ang mga ito. Doon ay hindi ako nakapagpigil at ang sabi ko, nababaliw na ba siya? Bago lang kami nagkita ulit after how many years, tapos ganyan pa ang iaasal niya sa akin. At wala siyang pakialam kahit ano pa ang isuot ko. Isusuot ko ang gusto kong isuot. Malaki na ako at kayang-kaya ko nang dalhin ang sarili ko. And in the first place, hindi ko naman siya boyfriend. At wag siyang mag-feeling boyfriend. At wag din siyang mag-feeling na iniiwasan ko siya dahil hindi naman yun totoo. Don't worry, Yani. I'll court you to be your BF. Isa pa yan
sa hiningi ko ng permiso mula sa mama at papa mo. Sabi niya sa akin, Mama Mia, bigla ay kumakabog talaga ang dibdib ko nung panahon na yon. Paulit-ulit na kabog, Mama Mia. Pero nagmatigas ako. What if kung ayaw ko sa'yo? Sabi ko sa kanya. Don't you dare, Yani. Kung ayaw mong sabihin ko sa mama at papa mo na before ka umalis sa lugar natin noon, ay nagalaw na kita. Sa galit ko, Mama Mia, ay nasampal ko siya at namura. Pero hindi naman siya natinag at nakangiti pa siya sa akin. Habang ako naman, Mama Mia, ay kinakabahan talaga. I tried my very best, Mama Mia, para magpakatatag habang kaharap ko siya. Hindi ko pinapakita sa kanya na malapit na palapit na talaga akong bumigay. Umalis na siya noon at binigyan pa talaga ako ng quick smack kiss sa aking pisngi. Kinabukasan, Mama Mia, ay birthday na ni Rain. 6 p.m. akong nakarating sa bahay nila kasi 4:30 p.m. pa ang out ko sa school. Happy birthday, Rain! I'm sorry I was late, ha? Sabi ko sa bata nung sinalubong niya ako. It's okay po, teacher. May gusto po sana akong regalo from you, sabi nung bata. Can I call you tita po? Sabi kasi ni Tito you were friends before. Then he told me to call you tita instead of teacher. Mama Mia, tiningnan ko si Ram sa malayo at nakangisi ito sa akin. Birthday ng bata kaya hindi na ako nakatanggi. Pumayag na ako, Mama Mia. Nakakainis talaga si Ram nung mga panahon na yon. Ang laki-laki ng ngiti sa kaniyang mga labi. Nakatopless lang siya noon at nagsuswimming sa swimming pool. Mama Mia, hindi ko mapigilan na mapatitig sa kanyang katawan. Naalala ko tuloy yung nangyari sa amin noon. Para bang nag-init ang buo kong katawan habang inaalala ang pangyayaring yon. Mama Mia, sa loob-loob ko, I wish I could touch him. I miss that I could be in that arms again. I was happy when he told me naliligawan niya ako. Pero parang hindi naman siya seryoso doon. Kasi nga, may isang babae doon sa pool, Mama Mia, na nakikipag-flirt sa kanya. Tapos kitang-kita ko naman na pinapatulan niya ang pakikipag-flirt sa kanya nung babae. For sure, hindi pa rin nagbabago si Ram. For sure, isa pa rin ako sa mga magiging babae niya, sa masasali niya sa kanyang mga listahan, sa mga maluloko niya, sa mga mapapaiyak niya. Katulad ng mga ginawa niya dati sa kanyang mga past ex-girlfriends. Ayokong maging biktima niya, Mama Mia. Ayokong umiyak dahil niloko niya ako. Oo nga, at ilang beses na akong umiyak noon kay Ram, pero iba naman ang kaso na yun kasi wala naman kaming relasyon noon. After 10 minutes ng paglalaro at pakikipaglandian niya doon sa swimming pool, ay umahon na siya at nilapitan ako. Hi, baby. Kunwari ay galit ako noon, Mama Mia. Will you please shut up? Stop calling me that way. I'm not your baby. And wala akong plano na maging baby mo. Bala ko nang sagutin si Phil. Pangarap kong makapunta ng Japan and I think that he can help me with that. Tumawa lang siya sa rason ko, Mama Mia. Sabi niya, subukan ko lang daw at sasabihin niya sa mga magulang ko na isa akong pakawalang babae noon. Na ako pa raw mismo ang pumunta sa bahay nila at may nangyari sa aming dalawa doon. Mama Mia, tinanong ko siya kung blackmail ba ang ginagawa niya sa akin. Sabi niya mukhang gano'n na nga. I have a proposal to offer to you, Yani. Para hindi ka na mag-worry. Na-curious ako at tinanong ko kung ano ang proposal na sinasabi niya. Marry me. 3 months na lang at sasakay na ulit ako sa barko. Kahit civil wedding lang. Sa susunod na lang yung simbahan kapag nakauwi na ako. Gulat na gulat ako sa sinabi niya, Mama Mia. Ano?
Naririnig mo ba ang sarili mo, Ram? Hindi natin mahal ang isa't isa. Lasing ka lang noong mga panahon na yon, kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi naman kita hahabulin. Isa pa, ginusto ko naman ang nangyaring yon. Kasi na-curious ako kung magugustuhan ko ba ang experience. Tumawa siya, Mama Mia, at ang sabi niya ay hindi naman daw kailangan na mag-explain ako sa kanya sa nararamdaman ko noon. Sabi ko, ayokong magpakasal sa kanya. Kung gusto niyang makipaglaro sa akin, ay better na tigilan na niya. Pwede niyang hilingin sa akin ang kahit na ano except marriage. Ako pa talaga ang nag-offer sa kanya, Mama Mia, kung how about sex na lang instead of marriage. And after that, walang commitment. Malaya siya, malaya rin ako. Okay, fine, let's do it after the party. Sabi niya sa akin. Kung nagulat ako kanina nang banggitin niya ang salitang kasal, ay mas nagulat ako noon nung sinabi niya na magsisex kami after ng party, Mama Mia. At the same time ay disappointed din ako kasi hindi man lang niya ako pinilit tungkol doon sa kasal. True enough, Mama Mia, after nga nung party ay sumakay na kami sa kotse niya. We went to a hotel. Pagkapasok pa lang namin sa loob, ay he kissed me so hard na. We had sex, Mama Mia. Paulit-ulit kaming nagsalo sa sex nung gabing yon. Sa totoo lang ay medyo nahirapan pa siya nung una. Kasi nga, siya lang naman talaga ang lalaking nakagalaw sa akin, Mama Mia. Wala namang iba. After siguro ng halos 3 rounds, ay nakatulog kaming pareho. Una akong nagising kaysa sa kanya, kaya naman dahan-dahan kong pinulot ang mga damit ko sa gilid ng kama at dahan-dahan rin akong umalis sa kama, Mama Mia. Ayoko kasi na magising din siya. Nag-shower ako at naligo. After that, umuwi na ako diretso sa bahay namin. Bigla ko na lang naalala, Mama Mia, na meron pala kaming outing ng mga kaibigan ko sa Baguio. 5 days kami doon bilang bakasyon. Nakalimutan ko pa talagang magsabi kina Mama at Papa kung saan ako pupunta. Nag-text na lang ako at ang sabi ko ay 5 days akong mawawala dahil may importante akong aasikasuhin. Mama Mia, nung nasa bakasyon ako, akala ko ay makakapag-unwind ako pero hindi pala. Kahit na nasa bakasyon ako noon, ay si Ram pa rin ang paulit-ulit na pumapasok sa utak ko. Siya at ang mga nangyari sa aming dalawa. Mama Mia, pinipilit ko po ang sarili ko na mag-enjoy doon sa Baguio. Na-enjoy ang freedom ko. Yun naman kasi talaga ang usapan namin, hindi ba? Pagkatapos naming mag-sex, wala na. Malaya siya at malaya rin ako. Pero bakit nalulungkot ako, Mama Mia? Bakit lungkot na lungkot ako na maiisip ko pa lamang na hindi siya magpapakita na sa akin? Pero kahit na ganoon ay pinilit kong tanggapin ang sitwasyon. Ako rin naman ang nag-offer sa kanya noon. Kung sana pumayag ako sa kasal na sinasabi niya, edi sana walang katapusan ang pagsasama naming dalawa. Natapos ang 5 days kong bakasyon nang hindi man lang ako masyadong nag-enjoy. Umuwi ako agad sa bahay namin. Malayo pa lang ako ay nakita ko na ang sasakyan ni Ram na malapit sa aming bahay. Kaya naman hindi ako dumaan sa main entrance ng bahay, Mama Mia. Sa likod ako dumaan ng bahay para makapasok agad ako sa loob ng kwarto ko. Walang nakakita sa akin at dire-diretso ako sa loob ng kwarto. Mag-11 PM na lang noon pero hindi ko pa rin naririnig na umalis na si Ram sa bahay namin. Hindi ko narinig na umandar ang kotse niya. Mama Mia, hanggang sa mag-aalas 12 na nung marinig ko na parang may mga footsteps na papalapit sa room ko. Alam ko na ang balak noon ng mama at papa ko. Siguro ang buong akala nila ay wala ako kaya patutulugin nila si Ram sa loob mismo ng kwarto ko. Mama Mia, 2 lang naman kasi ang kwarto ng bahay. Kwarto ng mga magulang ko tsaka sa akin.
Tapos yung mama ko ay may susi po sa kwarto ko, Mama Mia. Nung naramdaman ko na ipinasok na ang susi sa loob ng doorknob, ay dali-dali akong pumasok sa loob ng CR at nilock ko yun. Narinig ko, Mama Mia, na pumasok si Ram sa kwarto ko at nahiga sa kama ko. Nasa loob lang ako ng CR noon at hinihiling ko na sana ay umalis na siya. Nang bigla na lang, Mama Mia, ay may pilit na nagbubukas sa pintuan ng CR. Alam kong si Ram yun kaya wala na akong naging ibang choice kundi buksan yun. Sabi ko sa kanya pwede na siyang umalis sa loob ng kwarto ko. Mama Mia, ang buong akala ko ay bubulyawan niya ako. Ang buong akala ko ay kukulitin niya ako. Pero Mama Mia, kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata ni Ram. Bakit ganyan ka, Yani? Why did you keep on avoiding me? After nang may mangyari sa atin, after we made love, after mong pinaramdam sa akin na we had something special, iiwan mo lang ulit ako? Bakit? I love you, Yani. I love you until now. After how many years, ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. I want you. I want you to be mine. Alam ko na duwag ako dahil hindi ko nasabi sa iyo noon ang tungkol sa nararamdaman ko. Mama Mia, doon ay ramdam na ramdam ko po ang sinseridad ni Ram. Nakita ko rin kasi na tumutulo na ang mga luha sa kaniyang mga mata. Hindi ko na kinakaya, Mama Mia. Ako rin naman ay nagsimula na ring umiyak. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na hawakan ang kaniyang mukha. Pagkatapos ay paulit-ulit na sabihin sa kanya ang mga salitang, I love you too, Ram. I'm so sorry. Natakot lang talaga ako na baka lolokohin mo lang ako. Natakot lang ako na baka maging isa ako sa mga babaeng nasa listahan mo. I thought ako lang ang may nararamdaman para sa'yo. Pagkatapos kong sabihin yon, Mama Mia, ay hinalikan ako ni Ram sa aking mga labi. Tapos ay paulit-ulit siyang nag-I love you sa akin. Mga 5 minutes kami sa ganoong sitwasyon hanggang sa bigla na lang siyang lumuhod at inilabas ang isang kahon na may lamang singsing. Will you marry me, Yani? Please? Sabi niya. Nag-yes ako agad sa proposal niyang yun, Mama Mia. At pagkatapos ng proposal na yun, ay agad kaming lumabas ng kwarto at pinaalam sa mga magulang ko na ikakasal na kaming dalawa. Masayang-masaya naman ang mga magulang ko dahil sa nangyari, Mama Mia. Botong-boto rin kasi sila kay Ram kasi raw napakabait at napakamaginoong bata. Ngayon, Mama Mia, ay magpa 5 years na kaming kasal ni Ram. 30 years old na rin ako at meron na po kaming 2 anak. Hindi ko maintindihan, Mama Mia, pero masayang-masaya talaga ako. Siguro nga tadhana talaga ang gumawa ng paraan para maging kaming dalawa. At kahit na may mga panahon na nalulungkot ako dahil umaalis lagi si Ram kasi isa siyang seaman, Mama Mia, ay ina-anticipate ko na lang ang pagbabalik niya. I can't wait to see him again after 10 long months. Thank you po sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Pasensya na po, Mama Mia, kung maraming typo errors at kung marami po akong mga pasikot-sikot at kung may mga words kayong hindi naintindihan. Pasensya na po kung medyo magulo ang pagkakakwento ko. Maraming salamat nga pala sa iyong YouTube channel kung saan ay nabibigyan ng daan ng mga katulad ko na i-share ang mga kwento ng aming buhay. Maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang, Yani. Tulad nga ng sabi noon sa isang palabas sa TV na kalye-serye, ang lahat ay may tamang panahon. Totoo yun. Kahit na nasasaktan tayo, dapat ay magtiwala lang tayo sa Panginoon. Na kung hindi man ngayon, baka darating ang panahon na mangyayari ang mga bagay na ating inaasam.
na kung hindi man mangyari, baka may mas mga magagandang bagay na pwedeng mangyari sa ating buhay. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa kwentong ito ni Yani. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay niya, huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel dito, Mama Mia CDO. I-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video at kwento na ating ibabahagi. Muli po, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia.